So hello, what's up mga J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video. And for today's video, mag-unbox tayo ng isang budget smartphone ulit, which is ito naman, the Vivo Y19s. Maganda kaya to, lalo-lalo na mura na lang siya ngayong mid-2025. Tara mga J-Vlog, check natin. So yun mga ka-J-Vlog, shoutout sa mga nakanood ng first impression sa atin dito sa Vivo Y90s noong early 2025. Ginawa ko to ng first impression ng early 2025 pero lumabas to last year ng 2024. Kaya expect natin when it comes sa operating system natin neto is nasa Android 14 pa rin siya. Pero sa full review natin, tignan natin kung ma-update ba to sa Android 15. Let's hope, di ba? Pero yun nga, nakakatuwa na nagmura na lang po ang Vivo Y19s ngayon dahil ang SRP po neto is 4GB 128 niya is 6499. Tapos yung 8GB 256 is 8499. At itong kinuha natin, 4GB 128 po ito, nakakatuwa na 49 ko lang po ito nakuha. Syempre with special voucher dito sa ating link. Hanggang July 24 pa po naman yung voucher na yan. Kung gusto nyo po makuha to ng magandang voucher or merong mas malaking discount, nakuha ko lang to ng 49. I-click nyo na lang po yung link na yan, yung view products. I-click nyo po yung view products na yan para ma-redirect kayo sa bagsak presyo ngayon na Vivo Y19s. So yung 4GB 128 nga ang dinicide kong kunin at i-review sa atin dito sa channel natin. So yun nga, 128GB very reasonable naman sa ganitong presyo na 5,000 pesos. 4GB medyo 50-50 na tayo or skeptical na tayo. Siguro, kaya ako sinabing skeptical, kung 4GB siya at bumawi naman siya sa mga ibang specs, okay naman yan. Titingnan natin yan dito, of course, sa ating first impressions mamaya. At yung napili nating color is color silver. At yun, samahan nyo ko unbox mga ka-J-Vlog itong Vivo Y19s. So ito yung box ng Vivo Y19s. So meron tayong 4GB of RAM and 128GB of internal storage. So mas mura na siya of course ngayong mid-2025. Kaya nag-decide ako mag-purchase nito kasi ito pa rin yung latest and greatest naman ni Vivo when it comes sa Y series. So wala pa ng Y20 or Y20s. So ito yung color option natin. At yung napili pala nating color dito is yung silver. So, yun nga, upon receiving is, in-unbox na rin natin siya para, of course, for, kumbaga, for security reasons na rin. Kaya, pag bibili kayo sa online, ugaliin nyo pong i-unbox while taking a video. Kung sakali merong problem, meron po kayong ma-dispute sa online. Pero again, for me, ang dami ko nang na-order ng mga smartphone online. Wala po akong na-experience na any discrepancy naman. As long as dito kayo bibili sa view products natin, legit po sa mga official stores po yan. So, okay. Ito maganda or good thing sa Vivo is legit yung nilalagay nilang RAM. Hindi na nilalagay na 16, 10GB, 12GB, di ba? Tapos plus yung extended RAM. No, ito talaga legit na 4GB of RAM and 128GB of internal storage. So, open na natin si Vivo Y19s. So, ito po yung smartphone. So, sa box is meron tayo dito important information warranty card. Okay, meron tayo ditong quick start guide. And syempre si Marin Jelly Case. Present na present dito sa ating unboxing video. And meron tayo ditong power brick na sad to say it's a 15-watt fast charging brick. Yes, 5V 3 ampere. So, 15 watts lang siya. Fast charger rin naman. And meron tayong Type-C cable and of course si BBC medyo eject tool. So, kompleto si paring brick, si Marin Jelly Case, at yun lang. Next, let's proceed to the main event, yung smartphone. Ito na po ang Vivo Y19s. Tanggalin na natin yung plastic niya. At tingnan natin yung kanyang color in color silver. So, in 3, 2, 1. Uy. So, yes, for me, hindi siya silver looking eh. Gradient siya. Ang ganda oh. Hindi nyo akalain na sobrang mura lang na itong device na to. For a below 5,000 pesos smartphone, sobrang solid for Vivo smartphone, of course. And ito is LED notification light. And ito yung kanyang dual rear camera setup. And of course, dual flash. Matte finish, polycarbonate back. And napakaganda ng design nito, hands down. So, sa right side is nandito yung power button / fingerprint scanner and volume rocker. Frame niya is matte finish din and slim design din naman. Itong si Vivo Y19s. Sa taas naman ng smartphone is yun, dual speakers pala to. So, yung secondary speakers niya sa taas. Sa left side naman is yung SIM tray. Sa baba naman ng smartphone is a 3.5mm headphone jack.
microphone Type-C port at speaker grills ulit. Sa bibili ng Vivo Y19s, good news, meron na siyang pre-installed na screen protector out of the box. So, open na natin tong smartphone na to. Ayan. Vivo, powered by Android. At syempre, ilagay natin si Marin Jelly Case. So, ang ganda ni Marin Jelly Case, in fairness, ha? Parang maleta style, ha? Diba? Lagay nyo muna to sa temporary case sa inyong device. So, setup ko muna to, balik ako kayo. Kaya na-open na natin si Vivo Y19s. Ang una rin napansin ko dito sa smartphone na to is maganda rin naman yung kanyang brightness, in fairness. So, tingnan natin yung settings niya. When it comes sa settings ng device na to, is tingnan natin yung about phone niya. So, Vivo Y19s, 4GB of RAM. Sad to say, naka-Android 14 lang ito. Pero tingnan natin, balitaan ko kayo sa review natin kung na-update natin sa Android 15 ngayon. Octa-core processor. When it comes sa storage, 107GB na yung free storage niya. Sa display, refresh rate natin is up to 90Hz screen refresh rate naman tayo dito sa Vivo Y19s. Ayan. So, solid din naman yung display niya kahit papano for a budget smartphone. So, yun mga ka-J-Vlog, na na-unbox na natin itong si Vivo Y19s. Next is gusto ko magbigay ng first impressions ko dito sa smartphone na to and thoughts ko. At yun nga, number one sa display. When it comes sa display naman nito, malaki rin naman siya, 6.68 inches, HD Plus 720p resolution siya with 90Hz screen refresh rate. So, kung makuha nyo to ng 5K, yung kanyang specs sa display is okay or minimum na rin natin makikita yan sa mga ganitong presyo ng smartphone. Pero yon kung doon sa SRP tayo magbibase sa 6.5 last year, hindi po siya bagay. At yung 8 Plus. Pero ngayon mga ka-J-Vlog, nakakatuwa ngayong mid-2025, sobrang mura na lang po na itong Vivo Y19s at wala pa rin pa naman po siyang successor. Kaya yon kung makuha nyo to ng 5 Plus, napaka-solid din ng display niya. Mataas din naman po yung brightness na ma-offer niya. Next, yung operating system. When it comes sa operating system of this device, naka-Android 14 siya, out of the box. Pero again, sa review natin, titignan natin kung pwede ito ma-update sa Android 15. Let's hope, di ba? Pero yon Android 14, matagal pa naman yung magagamit. Don't worry. Hindi pa naman siya outdated at marami pa rin masosupport na mga applications dyan. Take for example, hindi to ma-update. Pero again, si Vivo ay meron pong track record dyan sa pag-update even sa mga budget smartphones sila. Kaya asahan natin na baka ma-update din naman itong Vivo Y19s. Third mga ka-J-Vlog, itong LED notification light. Napakaganda mga ka-J-Vlog, di ba? Very innovative for a budget smartphone. And nakita ko na rin itong mga hype sa mga ibang brands like Infinix, di ba? And Nubia na umiilaw na yung likod. At ito rin, napaka-solid for notification light naman. I know hindi siya big feature, pero for me, as a consumer, natuwa ako. Tapos ganito ko lang siya nakuha. Murang halaga lang. Next, yung design. Design nito panalo. Very premium looking for a budget smartphone. Diba? Para na siya yung mga flagship level din ni Vivo. Ganun din. Same, very identical din naman yung design niya. Napakaganda, solid. At yan, si Vivo, ano na yan kumbaga sa akin, may track record na yan pagdating sa ganda ng design. Kahit sa mapa-budget, mapa-mid-range, mapa-flagship. Maganda po ang design na mo-offer lahat po ng Vivo phones for me. At isa na rin itong Vivo Y19s. Next one mga J-Vlog, when it comes sa kanyang camera. Camera is 50 megapixel main camera at 5 megapixel front-facing camera. So again, hindi pa naman natin ito na camera test pero sa ating review titingnan natin yan. Pero specs-wise, yes, mataas naman yung 50 megapixels niya. Pero yun, pag pag Vivo din naman, asahan natin na malinaw rin naman na mapoprovide na photo quality nito. Kaya stay tuned na lang sa ating full review dito sa smartphone na to. Pero specs-wise, mataas po yan. Next mga ka-J-Vlog, ito makakatuwa, dual stereo speakers. Ito si Vivo Y19s. So hindi lang yan, hindi lang siya dual stereo speakers, pwede pa pong mataas ang kanyang volume up to 300%. So magandang feature yan for a budget smartphone na usually nakikita rin natin karamihan ng budget smartphone naka dual stereo speakers na. Yung iba walang feature for beyond 100% volume, pero dito asahan natin na bibigyan tayo nito ng immersive at good bass quality. And syempre yung thoughts din natin yan nasa ating fuller review. Next mga ka-J-Vlog, when it comes sa battery, malaki rin naman yung battery capacity niya, 5500 mAh at support niya ang 15 watt fast charging rate. So yes, 15 watts for me, hindi na siya minimum for a price tag na 5K. Siguro at least 18 watts
At lalo na sa SRP niya last year, di ba, 8,000, 15 watts, hindi po yan, is a big no-no. Pero ngayon, bumaba na yung presyo niya, medyo 50-50 tayo sa fast charging rate niya. Mabagal po yan for 5,500 mAh battery capacity. Asahan yung mga 1 hour 30 minutes natin man full charge itong battery ng Vivo Y19s. So yun mga ka-J-Vlog, so far yung first impressions natin dito sa smartphone na to. Sobrang solid naman, for a price tag na 5K kung makuha nyo to. Pero kung wala kayong voucher, siguro nasa 6K to. So kaya i-click nyo na lang po yung view products natin dito para makuha nyo ng super duper bagsak presyo itong Vivo Y19s. At malay natin sa 8.8 or sa payday, makuha nyo pa rin to ng mas magandang deal din. Ano pa hinihintay nyo? Add to cart nyo na po itong smartphone na to. Huwag nyo, iabangan nyo na lang po yung full review and yung game test natin dito sa Vivo Y19s.